Makati, isa sa mga premyadong lugar sa Pilipinas dahil sa naglalakihan nitong gusali at makabagong establishmento. Ngunit sa kabila ng pagbabagong ito, nakakapagtaka pa ring isipin na matutunghayan pa rin sa lugar na ito ang makalumang tradisyon tulad ng sinakulo. Ang sinakulo, para sa mga tao, no? Yung tinatawag natin ko sa liturgy, yung ex opere operantis principle ang ating i-invoke, yan ay yung mga tinatawag nating bukal sa kalooban ng mga tao. Yung pagsasagawa ng sinakulo o yung paggunita sa pasyon ng ating Panginoon. Kaya makikita natin na it's more on parang a reading of the gospel o parang reminder lang, paalaala lang natin sa kung ano yung nangyari. Alam na ng mga tao kung ano yon. Kaya lang I think it's more on the emotional element, yung visual, yung nakikita nila, yung mga damit. So ang nakakatulong doon ay yung dramatization at saka yung involvement ng mga tao. Dito sa amin sa Pio del Pilar, Makati, simula ang sinakulo namin na 1920s pa. Ang unang nagsulat ng pinaka-script niyan o yung tinatawag nilang original na libro ay yung si Florentino Valderrama at siya rin ang nagdirihe bale ng palabas. Wala talagang makapagsabi kung saan at paano nagsimula ang pagpapalabas ng sinakulo. Ngunit sa isang banda, ay mababaka sa mga katangian ng pagpapalabas nito ang mga naunang gawain ng mga unang Kastilang misyonaryo sa lugar ng Makati. Ang mga Fransiskano ay galing sa ibang kultura. No? Ito'y karamihan sa kanila mga Kastila. No? Meron din mga Meksikano na galing sa ibang kultura na meron na rin paraang ginagawa ang ganitong klase, no, yung pagsasadula. Nung panahon na pumunta rito mga missionary, mga Kastila, that was 16th century, kung saan ang Espanya ay nasa kanyang sinasabing siglo de oro, the century of gold. So sa sinasabi nating kultura, hindi lang ito yung isang bahagi ng kultura, yung kanilang karunungan o sa larangan ng filosofiya, teolohiya, kundi pati na rin sa kanilang aesthetic expression. Sumabay sa development na ito yung sinasabi nating development of the Baroque culture, which is very colorful, vibrant, and also very realistic. So, nung panahon yon ay uso na rin sa pagsasadula, spektakulo. So, yung mga misyonaryong pumunta rito sa Pilipinas ay bunga ng ganitong klaseng development. So, bit-bit nila ang kulturang ito, dinala sa Pilipinas, at in-apply din nila ito. Bukod sa taglay nitong elemento na kinasasangkutan ng simbahan, ang sinakulo ay pamamaraan ng pagpapahayag ng damdamin ng mga mamamayan. Bukal sa kalooban ng mga tao ang pagsasabuhay ng kasaysayan ng Panginoong Hesukristo. Ang pagsali ko para bang naging panata na yan na kailangan yung parang inano na ako, yung bang hindi ko maayala sa sarili ko pagdating ng mahal na araw, kasali ko sa sinakulo. Gusto ko ma-experience yung nangyari kay Jesus. Naibabahagi namin din sa mga tao na hindi nila naiintindihan kung paano yung nangyari sa buhay ni Kristo. Lalo na sa mga batang mga maliliit. Naging panata ako dati. Hanggang kaya ko. Madali mo kitain ng pera. Para sa akin, napaka-easy lang. Hindi ko masyado binoproblema. Hindi katulad nung hindi pa ako sumasali doon. Talaga, mabigat ang labanan sa buhay noon. Naging panata ko lang gumanap dito every year kasi parang naging guide ko to sa akin. Marami akong pinuputang kasi noon. Parang, in other words, parang swerte sa akin. Ganun. Ang pagsisinakulo ay hindi lang kaparaanan upang maisuwalat ang mensahe ng Kristyanismo. Ito rin ay kaparaanan upang maipahayag ang pananampalataya ng bawat gumaganap sa pamamagitan ng pagpapalabas. At sa pananaw na ito,
magandang siyasatin kung paano nagtatalaban ang kultura at paniniwala upang di lamang maunawaan bagkus madama ang tunay na mensahe ng Diyos na siyang bukal sa espiritualidad ng bawat personahe sa kanilang pagganap. Sa pagsisiyasat na ito, akmang itanong kung ano nga ba talaga ang espiritualidad sa paggaganap ng mga sinakulista sa Pio del Pilar, Makati. Sa iyo kong kamay, inahabulin ko